Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Naging maayos naman ang pagdalaw ni Dimitri sa mga bata. Wala naman siyang mga bagay na ginawa na hindi ko nagustuhan. Halos ayaw na din itong umalis sa tabi ng mga anak namin at naabutan pa siya ni Papa Fergus sa bahay pagka-uwi galing sa opisina. Good evening, sir. Narinig ko pang bati ni Dimitri kay Papa. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Talaga bang sir ang tawag niya kay Papa? Pero bakit? Sa bagay, simula nang maging mag-asawa kami ni Dimitri, never ko narinig mula sa mga bibig niya na tinawag niyang Papa si Papa Fergus. Hindi na din naman ako nagtanong dahil masyado akong nalunod sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Dimitri. Walang mas mahalaga sa akin noon kung hindi siya lang. Mabuti naman at nabisita mo din ang mga apo ko. Dito ka na kumain ng dinner. May pag-uusapan tayo. Seryoso namang sagot ni Papa. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka. Sa totoo lang, gusto ko na sanang umalis na si Dimitri. Naiilang ako sa mga titig niya. Habang nagtatagal siya dito sa mansyon, lalo naman ako nakakaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Ewan ko ba, unti-unti na naman yata akong kinain ng karupukan. Wala ka bang ibang pupuntahan? Kanina ka pa dito ah. Hindi ka ba hahanapin ng... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumagot si Dimitri. Don't worry, walang maghahanap sa akin. Hawak kong sarili kong oras at malaya kong gawin ko ano man ang gusto ko. Isa pa, gusto ko pang makasamang anak natin. Kaya sana naman pagbigyan mo ko. Nakangiting sagot ni Dimitri. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Talaga bang nagbago na siya? Bakit parang nag-iba na siya ngayon? Hindi siya ganito dati, kahit na maayos ang pagsasama namin noon. Hindi ko siya nakikitang palaging nakangiti. Pero ngayon, bakit parang normal na lang sa kanya ang ngumiti? Mabilis na lumipas ang oras, kagaya ng paanyaya ni Papa kay Dimitri sa amin na siya kumain ng hapunan. Naging awkward tuloy sa akin ng mga sumunod na sandali. Paano ba naman kasi panay sulyap sa akin ni Dimitri? May kakaibang damdamin din akong nababasa sa mga titig nito, kaya hindi ko tuloy malasahan ang kinakain ko. Tiffany, bakit parang tamilmil ka yata? Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkaing pinahanda ko? Narinig ko pang tanong sa akin ni Mama. Nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin si Dimitri. Kaya wala sa sariling napayuko ako habang nilalaro ko ang kutsara at tinidor. Masama ba ang pakiramdam mo? Pwede kong ipatawag ang personal doctor ng mga Dal Chavez. Sagot naman ni Dimitri. Baka sa boses nito ang pag-aalala na siyang lalong kinatameme ko. Baka naman masyado kang napagod sa kakaalaga sa mga bata. Wala ka namang dapat na ipag-alala dahil may mga yayas naman sila. Hindi mo na kailangan pang itabi sila sa pagtulog mo tuwing gabi dahil may magbabantay na sa kanila at para makatulog ka na din ng maayos. Lalo na ngayon at nag-uumpisa ka ng pumasok na opisina. Sagot naman ni Mama. Parang gusto ko na tuloy sawayin ito. Bakit ba feeling ko ang daldal niya ngayon? Hindi niya ba naisip na kaharap namin si Dimitri at nakakahiya sa kanya? Baka isipin nito hindi ko kayang alagaan ng mga anak ko nang ako lang. Hindi po kasi ako sanay na hindi sila katabi sa pagtulog, Ma. Sanay naman ako sa ganong setup kaya ayos lang. Sagot ko naman habang hindi ko maiwasang mapasulyap kay Dimitri. Basta, simula mamaya hindi na ako papayag pa itabi mo siya sa mga bata. Hindi pwede dahil ikaw naman ang nahihirapan. Nandito naman ako na palaging titingin ng anak mo. Alalahanin mo din ang kalusugan mo, anak. Tingnan mo nga ang laki na ibinagsak ng katawan mo dahil sa mga pinagagawa mo. Sagot naman ni Mama. Talagang nasa mood ito ngayon para kastiguhin ako. Hay, kung saan naman nandito si Dimitri sa harap namin. Saka naman niya ako pinapangaralan. Kahit paano, nairaos kong dinner namin. Pagkatapos kumain, kaagad ako nagpaalam sa lahat na magpahinga na. Masyadong mahaba ang araw ko ngayon at gusto ko na matulog. Mukhang walang balak umalis si Dimitri. Kaya bahala na siya, wala akong balak na entertain siya buong gabi. Tama nang pinagbigyan ko siya sa hiling niyang makita at makasamang mga bata. Hindi na ako lalagpas sa boundary na yon. Kakausapin ko lang siya tungkol sa mga bata, ang topic at tiyempo na lang ako para i-open up sa kanyang tungkol sa tuluyang pakipag-divorce sa kanya. Tanggap ko na sa sarili ko na wala talagang forever dahil takot na ako masaktan muli. Katulad ng payo ni Mama sa akin,
Hindi ko na muna tinabi sa pagtulog ang kambal lalo na't hindi ko alam kung anong oras uuwi si Dimitri. May pag-uusapan pa raw kasi silang dalawa ni Papa at hindi na ako interesado pa na malaman kung ano yon. Gusto ko ng tahimik na buhay at kapanatagan ng kalooban kaya ginagawa ko to. Pangarap ko din naman na mabigyan ng kompletong pamilyang mga anak ko. Yung may matatawag silang mommy at daddy habang lumalaki sila. Alam ko sa sarili ko na hindi ko pagsisisihan ang pagbibigay ng chance kay Dimitri na makilala siya ng mga anak namin. Nagiging fair lang naman ako sa laban ng buhay, pero hindi ibig sabihin ito na muli kaming babalik sa dati. Paninindigan ko talaga kung ano man ang desisyon ko ngayon. Tama ng minsang pagdurusa. Mas gugustuhin ko pang tumandang mag-isa lang dahil tanggap ko na sa sarili ko na hindi ako maswerte sa pag-aasawa. Kinabukasan, medyo tanghali na akong nagising. Kaagad ako naligo at nag-ayos ng sarili. Siguradong sa mga oras na to, nasa opisina na si Daddy. Ngayon pa man, bala ko pa rin pumasok kahit late na. Gusto ko talagang matutunan ng mga trabaho sa Vito Logistic para naman may pagmamalaki ako ng buong pamilya. Kailangan ko na din talagang magseryoso sa buhay. Ibabangon ko sarili ko't gusto ko maging magaling na CEO, kagaya ni Daddy pagdating ng araw. Gusto kong may mapatunayan sa aking sarili kaya nagsisikap ako. Tama, abalahin ko ang sarili ko sa pagpapatakbo ng kumpanya hanggang sa lumaki ang mga anak ko. Gusto kong makontento sa mga bagay na kung anong meron ako ngayon. Hindi ko na kailangan pa ng panibagong pag-ibig para lang sumaya. Nang masiguro ko na maayos na ang makeup ko, kaagad kong sinukbit ang aking shoulder bag at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa nursery room para tingnan ng mga bata at hindi ko maiwasang mapangiti ng madatnan silang tulog na tulog pa rin. Puyat yata ang mga babies ko, yaya ah? Tanong ko sa dalawang yaya na nagbabantay sa mga anak ko. Naku ma'am, napagod po sa kakalaro kagabi. Late na nga nakauwi kagabi si Sir Dimitri. Nag-iiyak kasi si Lucia tuwing lumalayo sa kanyang daddy niya. Kaya hinintay na po muna ni Sir na makatulog bago umalis. Nakangiti namang sagot ni Yaya Ana. Hindi ko man maiwasang matigilan. Talaga palang nag-spend ng maraming oras si Dimitri sa mga anak namin kagabi. Baka naman gusto niya lang din ipakita na mabuti siyang ama. Gayunpaman, masaya pa rin ako sa isiping nakasama siya na medyo matagal ng kambal. Sa bagay, pabor sa akin yun. Maganda talagang dalawa kaming magpalaki sa mga anak namin. Pero hindi ibig sabihin nun na muli kaming bumalik sa dati. Hindi na pwede. Ang turing ko na lang ngayon sa kanya ama ng mga bata at wala ng iba. Sige po, kayo na po munang bahala sa kanila ha. Nakangiti kong wika sa dalawang yaya at isa-isa ko silang hinalikan sa pisngi. Ang himbing na himbing pa rin sa pagtulog ng mga anak ko at nagmamadali ng lumabas ng nursery room. Late na talaga ako at kailangan ko na magmadali. Nakakahiya kay Daddy. Nag-half day na nga lang ako kahapon tapos late pa akong papasok ngayon. Kapag ganito palagi, paano pa kaya ako magiging magaling na CEO nito? Palabas na ako ng mansyon na makasalubong ko si Mama. Nagtataka itong napatitig sa akin bago nagsalita. Gising ka na pala? Teka, saan ka pupunta? Papasok ka ba ng opisina? Nagtataka nitong tanong sa akin. Kaagad naman akong lumapit dito at hinalikan sa pisngi. Tanda ng paggalang bago ko to sinagot. Opo, late na nga po ako eh. Sagot ko naman. Kaagad naman ako nitong hinawakan sa kamay bago nagsalita. Hindi pwedeng umalis ng bahay na walang laman ng tiyan. Sagot nito sabay hila sa akin papuntang kusina. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang magpatianod na lang. Sa totoo lang, kumakalam na rin ang sikmura ko dahil sa gutom. Halos 9:00 na ng umaga kaya naghanap na ng pagkain ng tiyan ko. Pagdating ng dining area, nagulat pa ako dahil may mga nakahanda ng pagkain sa mesa. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang maupo para maumpisahan ko ng kumain. Si Mama na rin na naglagay na pagkain sa pinggan ko. Late nang umuwi kagabi si Dimitri. Hinintay ka pa ngang lumabas ng kwarto pero napahimbing na yata ang tulog mo. Maya may wika ni Mama sa akin. Kaagad naman ako natigilan kung makapag-open up ito tungkol kay Dimitri, parang wala na lang sa kanila ang dahilan ng hiwalayan namin. Kahit na hindi ako nagkakwento sa kanila, alam ko may idea na sila kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko sa mga kamay ni Dimitri. Ganun po ba? Baka gusto niya lang po na makasama ng matagal ang mga bata. Sagot ko. Pilit kong pinapasigla ang boses ko habang sinasabi ang katagang iyon. Para naman maramdaman ni Mama na hindi na ako apektado sa presensya ng dati kong asawa. Maybe, siya nga pala, nung umalis ka ng bansa, alam mo bang si Dimitri na mismong umamin sa amin sa lahat ng mga pagkakasala na nagawa niya sa'yo?
Wika ni Mama sa akin. Kaagad naman ako natigilan, biglang nawala sa pagkain ng atensyon ko at tulala ako napatitig sa kanya. Ano pong sabi niyo? Tanong ko. Tiffany, alam kong iniiwasan mo nang mapag-usapan ang nakaraan, pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na alam namin kung anong nangyari sa inyong dalawa. Mismong si Dimitri ang nagkwento sa ama mo. At alam mo ba kung sobrang hirap sa amin na tanggapin yon? Bakit kailangan mo maglihim, anak? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng totoo? Tanong ni Mama. Hindi ko naman maiwasan ang maluha. Sorry, wala po akong lakas ng loob. Mahal ko po siya, Ma. At ayaw ko pong kamuhian niyo siya. Sagot ko. Kagad ko namang naramdaman ang pagyapos ni Mama mula sa likuran ko. Lalo naman akong napaiyak. I am sorry, anak. Akala ko simpleng hiwalayan lang ang naganap sa inyong dalawa. At huli na nang malaman namin na may pananakit palang involved. Sagot nito. Lalo naman ako nagulat. Kung ganun, mukhang wala nang dahilan para maglihim sa kanila. Mukhang inamin na ni Dimitri lahat ng kahayupan na ginawa niya sa akin. Kung hindi lang siya kadugo ni Priscilla, baka napatay na siya ng ama mo noong araw na inamin niya lahat ng mga pagkakasalan na gawa niya sa'yo. Muling wika ni Mama na lalo kong ikinagulat. Hindi ko talaga inaasahan na magagawang aminin ni Dimitri ang lahat ng mga kahayupang ginawa niya sa akin noon sa mismong harap ni Papa Fergus ko. Habang nagkakwento si Mama, kita ko kung gaano ito kaseryoso, kaya alam kong nagsasabi ito ng totoo. Pero bakit po parang ayos naman sila Papa at Dimitri kagabi? I mean, bakit parang hindi naman galit sa kanya si Papa? Naguguluhan kong tanong kay Mama Criselda. Kaagad naman itong natawa. Dahil na din sa pagpupursige ni Dimitri. Kahit makailang ulit pang nakatikim ng sapak sa ama mong asawa mong yan, hindi pa rin tumitigil sa kakasuyo sa amin. Halos araw-araw siyang dumadalaw dito sa bahay para humingi ng tawad. Sagot naman ni Mama, hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko. Talaga bang ginawa ni Dimitri ang tungkol sa bagay na yon? Pero bakit? Dahil ba nagsisisi na siya sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa akin? Huwag ka sanang magtampo sa amin kung bakit pinapayagan namin siyang pumunta dito sa mansyon. Ramdam naman namin ang pagsisisi niya at hindi ka namin pipilitin na muling bumalik sa kanya, Tiffany. Kahit na masakit ang ginawa niya sa'yo, hindi naman pwedeng habang buhay natin siyang kamuhian, lalo na't ama siya ng mga anak mo, ng mga apo namin. Muling wika ni Mama, pilit ko naman itong ninitian. Ayos lang po, Ma. Actually, pilit ko na din po namang binabaon sa limot ang lahat ng mga masasamang alaala ng kahapon. Ayaw ko din po mabuhay sa galit. Tama po kayo, ama siya ng kambal at ayaw ko maapektuhan ng paglaki ng mga bata dahil may galit ako sa ama nila. Gusto kong ibigay ko ng mas makakabuti sa kanila. Gusto ko maranasan nila na lumaki silang may matatawag na mommy at daddy. Sagot ko. Ganito na nga siguro kapag isa ka na lang, ina. Lahat kaya mong gawin para sa mga anak. Kahit na pinaka-imposibleng bagay ay gagawin mo posible magiging masaya lang ang mga anak mo. Kung ano man ang naging desisyon ko ngayon, alam ko hindi ko to pagsisisihan. Hahayaan ko magampanan ni Dimitri ang pagiging ama niya sa mga anak namin kahit na wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Tama nang minsan ako umibig at nasaktan. Hindi ko nahayaan pang maulit ang mga nangyari noon, kaya buo ng loob ko na hindi na ako makipagbalikan pa kay Dimitri. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap namin ni Mama, muli kong tinuon ang pansin ko sa pagkain. Pagkatapos kumain, kaagad ako nagpaalam sa kanya na papasok na ng opisina at kaagad naman tong pumayag. Nangako pa nga ito na siya na nga daw ang bahala sa kambal na siyang labis ko namang pinagpapasalamat. Kahit na may mga yayas nang nag-alaga sa kambal, iba pa rin na may tumitingin sa kanila na taong malapit sa puso ko. Kahit papaano, palagi na rin naman ang kalooban ko na walang mangyayaring masama sa mga anak ko habang nasa opisina ako. Habang nasa loob ako ng kotse at nagbabiyahe papuntang opisina, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko mga pinag-usapan namin ni Mama Criselda. Hindi ko akalaing magagawang aminin ni Dimitri ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa akin. Well, kung talagang nagbago na siya, much better na din siguro. Mas pabor yun para sa mga anak namin. At least, alam ko magiging mabuti siyang ama sa mga bata at wala na akong dapat na ipangamba. Pagdating ng opisina, kaagad na akong dumiretso sa opisina ni Papa Fergus. Nagulat pa ako dahil naabutan ko sa lariko Tito Manuel na kausap ni Papa. Papa, good morning. Pasensya na po't late ako. Kaagad na bati ko dito. Tumango lang ito sa akin at sinenyasan akong lumapit. Kaagad namang napatayo si Rico at nilahad ang kamay sa akin. Good morning, Tiffany. Ngiting-ngiting bati nito kahit nasa riwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari kahapon. Wala akong choice kung hindi tanggapin ang pakikipagkamay nito. Pareho kasi nakatingin sa amin dalawa sila Tito Manuel at Papa Fergus.
Ayaw ko namang magmukhang basto sa harap nila. Good morning Rico, Tito Manuel. Pilit ang ngiting sagot ko at tabiling nakipag-shake hands kay Rico. Ewan ko ba, simula nung sinabi niya na may gusto siya sa akin, parang bigla akong nawala ng gana sa kanya. Pagkadaop ng palad namin dalawa, naramdaman ko pang pagpisil ni Rico. Sa palad ko kaya dali-dali kong binawing aking kamay. Kaso wala akong dumistansya sa kanila at kunwaring nakangiting hinarap si Papa. Mabuti naman at dumating ka anak. May meeting ako mamaya ng konti kay Mr. Tan at balak kitang isama. Muling wika ni Papa sa akin. Kaagad naman akong napangiti. Akmang sasagot sana ako nang biglang nagsalita si Tito Manuel para magpaalam. Bueno pare, pumunta lang kami dito para personal na iabot sa iyong invitation para sa wedding anniversary namin ni Mrs. I-expect namin ang pagdating ng inyong buong pamilya. Wika ni Tito Manuel at kaagad na tumayo. Hindi ko naman maiwasan na magtaka, talagang personal pa silang pumunta dito sa opisina para personal na iabot kay Papang invitation card na yan? Kung ganun, gaano ba kahalaga ang pamilya namin sa pamilya para gawin ito? Ganun pa man, pinilit ko na lang na binaliwala ang lahat at nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyan na lumabas ng opisinang mag-ama. Hindi ko alam pero bigla akong nawala ng amor kay Rico. Siguro dahil hindi ko ine-expect ang sinabi niya kahapon na gusto niya akong ligawan. Pa, matagal na po ba kayong magkaibigan ni Tito Manuel? Kaagad na tanong ko kay Papa Fergus. Pagkalabas nila Rico dito sa opisina, saglit naman na nag-isip si Papa bago sumagot. Simula bata pa kami, magkaibigan na kami. Nahinto lang ang communication namin sa isa't isa nang mag-migrate siya sa Amerika at doon na nakapag-asawa. Sagot nito sa akin. Katulad ng sinabi ni Papa, sinama niya ako sa lunch meeting niya kay Mr. Tan. Tungkol sa negosyong pinag-usapan at kahit papaano, marami akong natutunan sa pag-uusap na yon. Kahit papaano, naging maayos naman ang buo kong araw. Sabay na din kami umuwi ni Papa ng masyon at laking gulat ko. Dahil naabutan ko pa si Rico na naghihintay na pala sa akin. May dala itong isang flower bouquet at pagkababa ko pa lang ng kotse kaagad na itong sumalubong sa akin. Sabay abot ng mga flowers na hawak niya. Bantulot ko naman tinanggap yun kahit nasa kaloob-looban ng puso ko, hindi ako masaya sa presensya niya. Salamat, malamig kong wika kay Rico pagkatanggap ko sa bulaklak na bigay niya. Pagod ako at gusto ko sana magpahinga kaya lang hindi naman pwede na hindi ko siya harapin. Baka mapulaan pa ako ng pamilya niya kapag gagawin ko yon. Pasensya ka na kung nakaabala ako sa'yo. Pagkaalis kasi namin kanina ng opisina niyo, bigla kasi kitang na-miss eh. Ganito talaga siguro kapag in love ka sa isang babae. Matamis na ngiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman malaman ang isasagot ko. Super corny niya at hindi ko gustong naririnig ko mula sa kanya. Kung na-miss niya ako, kabaligtaran naman sa nararamdaman ko ngayon. Hanggat maaari ayaw ko sana siyang makita ulit. Kaya lang nandito na siya sa mansyon at ano pang habang magagawa ko. O Rico, napadalaw ka yata ah. Saglit ako nakahinga ng maluwag nang biglang lumapit sa amin si Papa Fergus. Opo tito, dinadalaw ko po si Tiffany. Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko pong ipagpaalam sa inyo si Tiffany. Naimbitahan ko sana siya sa concert ng isang international singer na magpa-perform mamaya sa Coliseum. Nakangiting wika ni Rico. Nagulat naman ako, talagang nauna pa siyang nagpaalam kay Papa tungkol sa pag-imbita niyang ito kaysa sa akin. 100% red flag sa akin ng mga ganitong lalaki. Maano bang tanungin niya na muna ako bago si Papa diba? Hindi pa nga ako pumapayag eh. Ganun ba? Wala sa akin problema. Kung papayag si Tiffany, why not? Basta ipangako mo na, iingatan mo siya at iuwi ka agad dito sa bahay pagkatapos ng concert na yan. Nakangiti namang sagot ni Papa. Pa, no. Rico, sorry. Wala ako sa mood umattend ng concert ngayon. Hindi ko maiwasang sabat. Sa lahat ng ayaw ko, yung ibang taong magdedesisyon sa mga gusto kong gawin. Ayaw na ayaw ko pa naman na pangunahan ng iba. Hindi ako manikang disusi. May sarili akong isip at desisyon sa buhay. Ah, ganun ba? Akala ko mahilig ka din sa banda. Pautal-utal naman na sagot ni Rico. Baka sa boses itong pagkapahiya kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Graduate na ako sa mga ganyang klaseng bagay. Pasensya ka na Rico ha. Oo, alam kong sayang ang tickets na yan, kaya lang pagod talaga ako eh. Bala ko ding pumasok ng maaga bukas sa opisina. Kaya sorry talaga. Kulang sa sensiridad na wika ko sa kanya at wala na akong pakialam pa kung ano man ang mararamdaman niya. Hindi niya ako madadala sa mga ganitong klaseng diskarte niya. Well, ayaw ni Tiffany and I think kailangan mong igalang yun Rico. Maiwan ko na muna kayo. Sagot naman ni Papa at kagad na itong umalis. Tiffany, pasensya ka na ha. Promise, hindi na maulit to. Muling wika ni Rico.
Kahit na malabo sa akin ang mga sinasabi niya ngayon, pilit ko namang iniintindi. I understand, pero umaasa ako na sana hindi na maulit to, Rico. Sagot ko naman. Kaagad naman tong tumango pero bakas pa rin sa mga mata niyang pagkadismaya. By the way, pwede bang next time na lang tayo mag-usap? You know, pagod ako at gusto ko na magpahinga. Isa pa, hinihintay na ako ng kambal kaya pasensya ka na. Wika ko sa kanya. Umaasa ako na maintindihan niyang ibig kong sabihin at hindi na siya babalik dito sa mansyon. Ayaw ko talaga sanang magpaligaw sa kanya pero hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya na hindi siya ma-offend. Okay, naintindihan ko. Pasensya ka na sa abala, Tiffany ha. Gusto lang talaga kitang makita ngayong hapon kaya nandito ako. Nakangiti nitong sagot kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya at mga hatakin ko ng kamay ko para mabitawan niya. Nabiglang napansin kong presensya ni Dimitri na naglalakad palapit sa amin. Blanco expression ng mukha nito pero baka sa kanyang mga matang hindi maipaliwanag na damdamin. Rico, 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 kagad nabigkas na Dimitri na makalapit sa amin. Bakas na sa boses nitong tinitimping galit sabay sulyap sa kamay ko na hawak pa rin ni Rico. Pasimple ko namang hinilang kamay ko kaya kagad na nabitawan ni Rico na siyang labis kong pinagpapasalamat. Dimitri Del Chavez, nandito ka rin? Hindi ko alam pero bakit parang ang liit ng mundo nating dalawa? Bakas ang galit sa boses na sagot naman ni Rico. Mukhang nagkakaintian naman kagad ang dalawa kaya sumabat na ako. Anong ginagawa mo dito, Dimitri? Ang aga pa. Si Dimitri nang kinausap ko. Bigla kasi ako nag-alala lalo nang mapansin ko matalim na titig nito kay Rico. Yeah, at hindi ko inasang ito palang madadatnan ko. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Nandito ako para sa mga bata. Pwede mo ituloy ang pakikipag-usap mo sa kanya kung gusto mo. Sagot ni Dimitri sa akin. Nagulat naman ako kung kanina ramdam kong galit sa presensya niya. Bigla itong nagbago sa isang iglap lang. Bigla itong naging mahinahon at ramdam kong pait sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Hanggang kailan kaya magiging bato ang puso ni Tiffany para kay Dimitri? Hanggang saan ang kayang gawin ni Rico para lang makuha ang loob ni Tiffany? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.